Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa dalawang pulis patola na sina William at Blaine. Nagtungo sila sa abandonadong bahay upang mag-imbestiga dahil nakatanggap sila ng report na meron daw sumisigaw na babae sa lugar. Habang sila ay nag-iimbestiga sa nasabing bahay, napunta sila sa isang kwarto at doon ay natagpuan nila ang isang babae na umiiyak. Natulala na lang ang pulis na si William nang makita niya ang babae na duguan at wala na ang dalawang mata. Maya-maya may biglang umatake kay Blaine na isang nilalang at pinalakol niya ito dahilan upang mawala na siya sa pelikula. Nang aatake na ang nilalang kay William, tumama ito sa kanyang braso dahilan upang maputol ang kamay nito, subalit agad niya itong binaril kaya bumagsak ang nilalang. Matapos noon ay ginamit ni William ang kanyang radyo at agad itong tumawag ng backup. Nang makarating na ang mga pulis sa lugar, na bigla ang mga marites na kapitbahay nang matagpuan ng Soko ang iba pang bangkay na naagnas na. Lumalabas na ang kriminal na ito ay nagkaroon ng maraming biktima, ngunit ang kanyang mga krimen ay ngayon lamang natutuklasan. Sa kabila ng nakakagimbal na mga natuklasan, patuloy pa rin nahihirapan ang mga pulis na kilalanin kung sino ang salarin. Makalipas ang 4 na taon, patuloy pa rin naaalala ni William ang baliw na nilalang na pumatay sa kanyang kasamahan. Sa kabila ng delubyo na kanilang dinanas, nagpatuloy pa rin ito sa kanyang buhay at agad na umalis upang magtungo sa kanyang trabaho. Sa bilangguan, inatasan si William na pangasiwaan ng isang grupo ng mga siraulong kabataang lumalabag sa batas at dadalhin sila upang magsagawa ng serbisyo sa komunidad. Sa kabilang banda, ang isa pang official na nagngangalang Hana ay nagbibigay din ng babala sa isa pang grupo ng mga kabataan na mga pasaway din. Nakakita din ito ng dahon sa kanilang mga bag kaya binigyan din sila ng parusa na pagseserbisyo sa komunidad. Habang nasa biyahe, isang mayabang na lalaki na nagngangalang Michael ang nambobola sa isang babae na si Kira. Subalit hindi pinansin ng kawawang kalbo at lumipat sa kabilang upuan ang babae. Dahil doon ay pinagtawanan si kalbo ng isang lalaki na nagngangalang Tyson at ang dalawang pangit ay nauwi sa suntukan. Nakita naman ito ni William kaya ang dalawang timang ay agad niyang pinaghiwalay. Samantala, ang isa pang lalaki na si Russell ay masyadong abala sa pakikipaglandian sa kanyang crush na si Melissa habang nagaganap ang kaguluhan ng dalawa. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang biyahe, ang binatang si Richie at ang isa pang masarap na dalaga na si Zoe ay hindi komportable dahil sa mga magugulo nilang mga kasama. Nang makarating sila sa lumang hotel na tinatawag na Blackwell na matagal nang abandonado dahil sa isang aksidente sa sunog, sinalubong sila ng isang matandang babae na nagngangalang Margaret. Pagpasok nila sa hotel, ipinaliwanag sa kanila ni Margaret na binigyan siya ng pahintulot upang ayusin ang lugar kaya humingi ito ng tulong sa mga pulis upang mag-assign ng mga bilanggo para maglinis sa hotel. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ng matanda na huwag magtungo sa nasunog na ika-8 at ika-9 na palapag dahil ito ay mapanganib para sa kanila. Matapos maipaliwanag ang lahat, sinabi ni Margaret sa kanila na umpisaan na ang kanilang trabaho. Napunta si Michael sa banyo upang maglinis dito, subalit makikita sa mukha nito ang pagka-bad trip dahil sa sobrang dumi ng banyo. Habang naglilinis si kalbo, hindi niya alam na may isang tao ang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa butas ng pader. Sa kabilang banda, habang abala sa paglilinis ang isa pang kalbo, dumating si Richie at ipinakita sa kanya ang plano ng hotel. Dahil alam ni Richie na magaling magbukas ng mga kandado si Tyson, sinabi niya dito na umakyat sila sa taas dahil baka may makita silang mga mahahalagang bagay sa taas. Sa una ay nag-alangan si Tyson dahil baka mahuli daw sila ni Margaret, subalit kinalaunan ay pumayag din ito. Samantala, nagtungo naman si Kira sa banyo upang maligo habang ang lahat ng kanyang mga kasama ay abala sa kanilang mga ginagawa. Habang naliligo, isang misteryosong nilalang ang nanunood sa kanya mula sa isang butas. Nang maramdaman ng dalaga na parang may nanunood sa kanya, agad niyang kinuha ang tuwalya. Samantala, ang dalawang ugok naman ay nagtungo na sa taas at isa-isa nilang tinitignan ang bawat kwarto. Nang makita nila ang isang pinto na nakalock, ginamit ni Tyson ang kanyang talent upang mabuksan niya ito. Matapos mabuksan ang pinto, agad na pumasok ang dalawa, subalit nakaamoy sila ng masangsang na amoy. Habang nag-iikot ang dalawa sa madilim na kwarto, natagpuan nila ang isang bangkay na nakaupo sa sulok. Sinabi ni Richie kay Tyson na sabihin nila ito kay William, subalit hindi pumayag si Tyson dahil baka meron daw itong mahahalagang bagay na nakatago sa kanyang katawan. Habang sinusuri ni Tyson ang bangkay, aksidente niyang naitaas ang ulo nito at labis na natakot si Richie nang makita niya ang bangkay na nawawala ang dalawang mata nito. Dahil sa sobrang takot, mabilis
mabilis na tumakbo si Richie habang si Tyson naman ay sinubukan siyang habulin subalit hindi niya ito mahabutan. Habang pinagpapawisan ng malapot si Richie dahil sa takot at naliligaw na ito, biglang lumabas sa likod niya ang isang nakakatakot na nilalang na si Malupiton. Inatake ito ni Malupiton gamit ang daladala nitong malaking kadena at unti-unti niyang inila ang kawawang si Richie habang si Tyson naman ay lalo nang itim nang makita niya si Malupiton. Wala nang nagawa si Tyson habang sinasakay ni Malupiton ang katawan ni Richie sa elevator. Sa kabilang banda sumakay naman si Hana sa elevator upang tignan ang mga ibang kasama nila na naglilinis. Habang naghihintay, napansin ni Hana na hindi humihinto ang elevator at patuloy itong tumataas hanggang sa ika-8 palapag na ipinagbabawal. Pagbukas ng pinto ng elevator, tumingin-tingin si Hana sa paligid at napansin niyang sobrang tahimik. Nang aalis na sana siya sa lugar, bigla siyang sinakmal ng baliw na si Malupiton at inampa siya nito dahilan upang tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Dahil talagang baliw na si Malupiton, dinukot pa nito ang mga mata ng kawawang si Hana. Samantala lumipat ang eksena sa dalawang masarap na chicks na sina Christine at Kira at pinag-uusapan ng dalawa kung paano sila makakatakas sa lugar na ito. Sinabi ni Christine kay Kira na habang naglilinis ito sa kusina, meron siyang nakitang bintana na patungo sa labas. Dahil doon agad na nagpa siya ang dalawa na umalis upang takasan ng pulis na si William, subalit bago sila umalis sinabi ni Christine kay Kira na mauna na ito at may iwan mo na siya upang magbantay kung meron parating. Matapos noon nagpunta na si Kira sa kusina at doon ay nakita niya ang bintana at agad niya itong sinubukan na buksan. Habang binubuksan ni Kira ang bintana, bigla itong nawala sa balanse dahilan upang bumagsak ito at makagawa ng ingay sa lugar na agad naman narinig ni William at Margaret. Dahil doon ay nagtungo ang dalawa sa kusina upang tignan ito habang si Christine naman ay tinanong si Kira kung ano ang nangyari dito. Agad naman tumayo ang dalaga at sinabi niya kay Christine na nadulas lang ito. Nang maramdaman ni Kira na parang meron palapit sa kanya na nagmumula sa butas, agad itong tumakbo subalit nadulas ito sa basag na salamin. Matapos noon ay lumabas ang baliw na si Malupiton at inatake niya ang dalaga gamit ang paborito nitong pangkawit na kadena. Inila niya ang dalaga na parang namamasyal lang at pilit niyang ipinasok ang kawawang si Kira sa kanyang sekretong daanan. Agad naman tumakbo sina William at sinundan nito ang mga sigaw ni Kira, subalit bakas na lang ng dalaga ang kanilang inabutan. Tinanong ni William si Margaret kung ano ang nangyayari, subalit sinabi ng matanda na hindi niya alam habang nalilito din sa mga nangyayari. Nang mapagtanto ni William na nasa taas si Kira, agad itong tumakbo sa elevator at sinabi niya kay Margaret na tumawag agad ito sa 911. Pagpasok ni William sa elevator, agad din sumunod si Christine dahil nag-aalala ito sa kalagayan ni Kira, kaya nagpa siya ito na sumama kay William. Habang nasa elevator ang dalawa, biglang may tumulo na dugo sa braso ni Christine at doon ay nakita nila ang dugo ni Hana. Samantala si Tyson naman ay naliligaw na at patuloy na naghahanap ng daan upang makababa sa unang palapag hanggang sa makita siya nila William. Sinabi ni Tyson kay William na kinuha ng pangit na lalaki si Richie at may nakita itong butas sa kanyang ulo. Matapos marinig ni William ang sinabi ni Tyson, na pagtanto niya na ang baliw na binaril niya 4 na taon na ang nakakalipas ay siya rin ang baliw na pumapatay ngayon. Dahil doon ay nakaramdam ng galit si William sa baliw na si Malupiton at nais niyang ipaghiganti ang pagkawala ng kanyang partner na si Blaine. Matapos noon agad na umalis si William upang hanapin si Malupiton, subalit paglabas nito sa kwarto nakahanda na pala ang pangkawit ni Malupiton at kinawit siya nito na parang isda. Nagulat naman ang dalawa habang inihila pataas ni Malupiton ang wala ng buhay na katawan ni William. Nang bumagsak ang katawan ni William, agad naman kinuha ni Christine ang hawak nitong baril at nagmamadali silang umalis. Samantala sina Michael naman ay nakarating sa isang kwarto nang makita nila na parang safe ang lugar, nagpasya sila na magstay muna dito upang magjamang. Habang pinagmamasdan ni Zoe ang kanyang kagandahan sa salamin, hindi niya alam na nasa likod lang ng salamin si Malupiton at tahimik niyang pinagmamasdan ang masarap na dalaga. Habang nagkakasiyahan ang grupo at gumagamit ng pangpabaliw, patuloy pa rin nakatingin sa kanila ang baliw na si Malupiton mula sa salamin. Habang abala ang lahat, napansin ni Melissa na parang may kakaiba sa salamin, subalit hindi ito pinansin ni Russell at niyaya niya ang dalaga sa isang pribadong kwarto upang gumawa ng milagro. Agad naman pumayag si Melissa at nagpaalam ang dalawang mahilig kina Michael at masayang nagtungo sa kabilang kwarto.
Samantala sa likod ng salamin nakita ni Malupitan ang krus na tato ni Kira sa kamay kaya naging interesado siya sa dalaga at binuhat niya ito upang dalhin sa kanyang kwarto. Nang magising si Kira nasa loob ito ng kulungan at natakot ito nang makita niya ang bangkay ni Hana na wala na ang mga mata habang si Richie naman ay nakatali habang walang malay. Maya-maya ay dumating na ang baliw na kalbo at pinagmasdan niya ang dalaga habang si Kira naman ay umiiyak na nagmamakaawa na wag niya itong sasaktan. Habang pinagmamasdan ni Malupitan si Kira bigla naman nagising si Richie at sinubukan nitong tumakas subalit nilapitan siya ni Malupitan at dinukot nito ang kanyang mga mata gamit ang marumi nitong kamay. Matapos tapusin ni Malupitan si Richie kinuha niya si Kira at kinaladkad niya ito upang sa pilitan na paliguhan ang dalaga at bigla niyang naalala ang ginagawa sa kanya ng kanyang ina. Samantala habang masaya naman nagsisibakan ang dalawa hindi nila alam na may nakalagay palang alambre sa ginagamit nilang kama. Dahil doon ay tumunog ang bell at agad na umalis si Malupitan upang puntahan ang dalawa. Bigla naman natigilan si Melissa sa kanilang ginagawa at napansin niya ang salamin na parang may kakaiba dito. Agad naman tumayo si Russell at pinagmasdan niyang mabuti ang salamin at nagulat ito nang biglang magpakita ang anino ni Malupitan sa salamin. Mabilis na tumakbo ang dalawa para sa kanilang buhay at nagtago sila sa isang kwarto. Habang nagtatago ang dalawa binuksan ni Russell ang bintana at sinubukan niyang iligtas si Melissa gamit ang fire hose. Dahan-dahan ibinaba ni Russell ang hose subalit bigla itong huminto nang nasa gitna na si Melissa at nakita niya na wala na si Russell. Mabilis na inila ulit pataas ni Malupitan ang hose at nang aabutin niya na si Melissa ay nagpumiglas ito dahilan upang magbaligtad ito at tumama ang ulo niya sa semento. Habang nakabitin patiwarik ang dalaga biglang binitawan ni Kalbo ang hose at bumulusok pababa ang kawawang si Melissa at nabali ang braso nito habang ang baliw naman ay napangiti pa. Habang umiiyak dahil sa sakit ang kawawang si Melissa biglang may dumating na aso at kinain nito ang kanyang kumalat na dugo. Sinubukan bugawin ng dalaga ang aso subalit nagalit lang ito at tumahol ng tumahol dahilan upang magsilabasan ang mga kasama nito at walang awa nilang nilapa ang nakasabit na si Melissa. Samantala sina Michael and Zoe ay patuloy lang sa pag-iikot sa lugar at sinubukan landiin ni Michael ang dalaga subalit nagalit lang ito sa kanya at iniwan mag-isa ang mahilig na kalbo. Agad naman sinundan ni Michael si Zoe at ang dalawa ay sumakay sa elevator at bumaba sa ikawalong palapag. Paglabas ng dalawa sa elevator nakatayo na pala si Malupitan sa kanilang tabi at inatake sila nito subalit naitulak ni Michael si Zoe upang hindi ito tamaan sa palakol ni Malupitan at ang dalawang kalbo ay naglaban. Matapos mapabagsak ni Michael ang baliw mabilis silang tumakbo at pumasok sa isang kwarto. Agad naman silang hinabol ni Malupitan at isa-isa niyang tinitignan ang mga kwarto habang may dala itong palakol. Nakakita ito ng nakalak na pinto kaya pumasok siya dito at agad niyang hinanap ang dalawa habang sina Zoe at Michael naman ay nakatago sa magkaibang lugar. Nang paalis na si Kalbo bigla naman niyang narinig na tumunog ang cellphone ni Zoe kaya bumalik ito at nahuli niya ang kawawang dalaga. Dahil tunog ng tunog ang cellphone ni Zoe na inis ang Kalbo at sa pilitan niyang pinakain sa kawawang dalaga ang cellphone nito kaya bumagsak ito at kinaladkad papunta sa kanyang kwarto. Wala naman magawa si Michael at takot nang makita niya na dinadala ni Malupitan ang katawan ni Zoe. Matapos makatakas ni Michael sa delubyo nakita siya nila Tyson at Christine. Habang naglalakad ang tatlo tinamaan ni Christine ang alambre ni Malupitan kaya tumunog na naman ang bell at napagtanto ng tatlo na dahil doon ay madali silang matagpuan ni Malupitan. Nang maramdaman nila na parating na ang baliw agad silang naghanda upang lumaban subalit sa hindi inaasahan biglang lumabas si Malupitan malapit kay Christine. Lumaban si Michael subalit ni-wrestling niya lang ito habang yung dalawa naman ay mabilis na tumakbo sa elevator upang tumakas. Habang tumatakas na punta sila sa nakalak na pinto kaya agad ginamit ni Tyson ang kanyang talent upang mabuksan ang pinto. Nang makapasok sila nagulat si Tyson nang makita niya ang nakagarapon na maraming mga mata at ang maraming pera na nakadikit sa pader. Nang marinig ni Christine ang boses ni Kira agad nila itong hinanap at nang makita nila ito bigla naman dumating si Malupitan kaya mabilis na nagtago ang dalawa. Habang kinakabahan na nakatago ang dalawa sinabi ni Christine kay Tyson na gumawa ito ng ingay upang mabaling ang atensyon sa kanya ni Malupitan at pakakawalan niya si Kira. Matapos noon binasag ni Tyson ang mga koleksyon nitong mata dahilan upang mabaling ang atensyon ni Malupitan sa kanya at agad pinuntahan ni Christine si Kira upang pakawalan subalit dala ni Malupitan ang susi ng kulungan. Samantala patuloy lang si Tyson sa pagtatago subalit dahil malakas ang pangamoy ng baliw nakita siya nito at sa kanya niya ginamit ang gamit nitong pangkuryente. Habang gumagawa ng paraan si Christine upang mabuksan ang kulungan ni Kira bigla naman dumating si Margaret at
at kinausap niya si Malupitan. Dahil doon ay nagulat si Kira nang sinabi sa kanya ni Margaret na anak niya ang baliw na si Malupitan. Sinabi ni Margaret sa baliw niyang anak na tapusin na si Kira, subalit hindi pumayag si Malupitan dahil sa nagustuhan nito ang mga tato ng dalaga sa kanyang katawan. Dahil doon ay nagpasya si Margaret na siya na ang tumapos sa dalaga at kinuha nito ang baril, subalit pinigilan siya ni Malupitan at nalaglag ang hawak nitong baril. Nag-away ang mag-inang baliw at inagis siya ni Malupitan dahilan upang matusok ito sa bakal at tuluyan na siyang nawala sa mundo. Matapos noon kinuha ni Malupitan si Kira at dinala niya ito habang si Christine naman ay mabilis silang sinundan habang daladala ang baril. Pagpasok ni Christine sa isang kwarto nakita niya si Malupitan na tulala habang hawak-hawak nito si Kira. Nang babarilin na ito ni Christine nawalan ito ng bala at biglang nagising si Malupitan at sabay silang inatake. Nang dudukutin na ang mata ni Christine biglang dumating si Michael at pinalo niya ito sa ulo. Pinagpapalo ito ni Michael sa ulo hanggang sa tinamaan nito ang butas niya sa ulo at mabilis na tumakbo upang magtago. Pumasok si Malupitan sa isang kwarto upang hanapin sila habang nakatingin sa bintana sinugod siya ng dalawa at pinagtulungan nila ito hanggang sa maitulak nila ang baliw palabas sa bintana. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga siraulo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.